Sa farm na ito makikita natin ang Decal Brown, Black Astrolope at RIR. Sa isang farm, 3 breed ng mga manok ang nandito. Kahit pagsamasamahin ang 3 breed ng manok na ito ay okay lang, maganda naman ang resulta ng kanilang egg production. Kaya kung plano mong pumasok sa Heritage Chicken, halina at ma-inspire at magkaroon ng dagdag kaalaman. Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa Gabriel Farm upang maipakita sa inyo ang kanilang mga free-range chicken. Para sa inyong kaalaman mga ka-farmers, binabahagi ko ang videos na ito upang ma-inspire ho kayo at magkaroon kayo ng idea. Sa loob ng kanilang range area ay mayroon silang 3 breed ng mga manok at may total na 350 heads mga ka-farmers. At ang mga manok na mayroon sila dito, ito lang naman ang mga malalakas mangitlog. At hindi lang yon, maganda rin sa pang-meat production. Kung mapapansin nyo sa kanilang range area, halos lahat na nakapaikot ay puro Madre de Cacao. Ang kagandahan pag Madre de Cacao ang inyong pangbakod, matibay at madaling mabuhay. At ang kanyang dahon, pwedeng ihalo natin sa mga alternative na pagkain or mga organic na ating nakukuha sa ating backyard. Pwede nating paghalo-haloin, isama natin ang dahon ng Madre de Cacao. Base sa aking pagtatanong sa kanila mga ka-farmers, okay lang ba na pagsamahin ang 3 breed ng mga heritage chicken? Sabi nila, wala namang problema. Ayos naman at okay na okay ang kanilang egg production. At ang kanilang diskarte kung paano nila binibinta ang kanilang mga itlog dito na na-harvest, nire-repack ito nila at dinideliver sa mga iba't ibang tindahan. Doon sila nagdi-display. Kaya kung gusto nyong pumasok sa ganitong negosyo, ang kailangan nyo lang gawin, kumausap ng mga tindahan at makidisplay po kayo mga ka-farmers. Sa pagpapatukan ng kanilang mga heritage chicken, ganon din ang kanilang diskarte. Kailangan din maghalo ng mga organic na pagkain para makatipid sa patukan ng kanilang mga alaga. Bago ibigay sa mga manok, si Bantay muna ang nauna. Habang paparating ang patuka, nakadungaw na ang mga manok at nang binuhos, ayan na, nag-agawan na mga ka-farmers. Sabi pa nga ng may-ari, maganda daw ang ganitong negosyo. Bukod sa kumikita pa sila, nag-i-enjoy pa ang kanilang pamilya. Lalo na pag walang klase at walang opisina, nandito daw sila lagi. Mas maganda dito, maliwalas, malayo sa ingay, at ang maririnig mo lang ay mga huni ng kanilang mga alaga, huni ng ibon at pagaspas ng mga dahon. Kayo mga ka-farmers, para sa inyo, ang ganitong alaga ba ay nakaka-enjoy, nakakatanggal ng stress o nakaka-stress? Pwede nyo sagutin sa ating comment section. Mayroon tayo mga ka-farmers na gusto nang bumalik sa probinsya at pumasok sa pag-aalaga ng heritage chicken dahil nga nakaka-enjoy. Yung iba naman gustong pumasok dahil gustong kumita ng pera. Pero sinasabi ko sa inyo mga ka-farmers, kung papasok tayo sa ganitong negosyo, kailangan i-enjoy po natin at kailangan mahal natin yung ating mga ginagawa para nang sa ganon ma-enjoy po natin habang tayo ay kumikita. Ang inyong nakikita mga ka-farmers ay isa po yan example kung paano mag-market ng inyong produkto na itlog. Palagi ko pong sinasabi sa ating mga ka-farmers, kung papasok kayo sa farming business, ang pinaka-importante sa lahat ay ang tinatawag na marketing strategy. At alam kong nagtatanong kayo kung ano ang mga lahi ng kanilang mga manok. Breed ng manok na ginagamit namin sa aming free-range farm. Ang uri ng breed ng manok na ito ay dinevelop noong 1800 sa Amerika, sa state ng Rhode Island at saka sa Massachusetts. Kapag malusog at nasa tamang kondisyon, ang Rhode Island Red ay kayang mangitlog ng 5 to 6 times a week. Tama yung dinig nyo, 5 to 6 times a week o kaya 300 times a year. Ang kagandahan pa sa manok na ito ay isa siyang dual-purpose breed. Ibig sabihin, pwede siyang meat type at pwede siyang layer. Nagmula sa lahi ng English Black Orpington, ito ay dinala sa Australia at dinevelop. At noong 1920s ay inintroduce ito sa United States. At alam niyo ba, ang Black Astrolope ay isang champion egg layer na nakapagdala ng isang world record. Matapos itong mga itlog ng 364 times,
in 365 days sa isang Australian program. Ibig sabihin, isang beses lang siya hindi ng itlog sa isang taon. Ang Black Castor Lerp ay pwede mo ring ihalo sa ibang manok dahil hindi sila agresibo at maamo sila. Ang lahi ng manok na ito ay isang champion egg layer. Sila ang Decal Brown. Ang itlog na napoproduce nila ay mas darker brown at mas makapal ang shell nito. Ang Decal Brown ay developed combination ng heritage breeds katulad ng White Leghorn at Rhode Island Red. Maamo sila at hindi rin sila agresibo kaya pwede mo silang ihalo sa ibang manok. So mga ka-agri, may choice ka na bang napili para sa free range mo? Rhode Island Red ba? Decal Brown o Black Castor Lerp? Gayon pa man, ang pag-succeed mo sa free range ay hindi lang nakadepende sa breed ng manok. Iisa lang ito sa mga factors na kailangan mong pag-aralan. Kaya abangan nyo sa mga susunod na episode. So paano mga ka-farmers, kung sa tingin nyo ay nakapagbigay tayo ng munting idea, maaari nyo isubscribe ang ating YouTube channel kasi ang susunod natin na tatalakayin ay big time na ka-farmers ang ating pupuntahan. Kung nakita nyo ang nauna kong video na Chinese yung may-ari na napakalawak na farm, ang ipapakita ko sa inyo ay mas malawak at mas marami pang alaga at pure Pilipino ang may-ari. At hindi lang yan mga ka-farmers, baka hindi pa kayo nakakita ng 100 hectares na farm area, napakaraming alaga ang nandun. Kaya excited na akong ibahagi sa inyo. Kaya hanggang dito na lang mga ka-farmers, abangan nyo ang susunod natin na video. Magandang araw at kaway-kaway sa inyong lahat. God bless sa inyo at sa inyong pamilya. Mabuhay po kayo mga kapwa ko ka-farmers.